Galit na galit si Pulong Duterte kay Trillanes. Ha? Tungkol saan? Nabalitaan ni Pulong, nandun pala sa Dahig, sa the Netherlands, si Trillanes. Galit na galit, nangangalaiti sa galit si Pulong. Tingnan nyo naman mukha ni Pulong. Oh. As in, galit talaga siya, mga kabunyog, mga kababayan. Kay Trillanes. Nabalitaan niya kasi na si Trillanes nandun sa Dahig, sa the Netherlands. Oh, nagpicture naman kasi itong si Trillanes doon sa nagpost doon sa yung kulungan ni Duterte, yung prison facility ni Duterte. Nagpa-picture doon si Trillanes. Tapos sabay may caption siyang linagay. Relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Ang ibig sabihin ni Trillanes doon, hindi totoo yung mga kumakalat na nag-grant na yung interim release ni Duterte. Nasa loob pa daw. Nandun siya. Binisita niya yung kulungan. Yung kinakalat ni Kaufman na interim release na ito, hindi. Ano lang yun? Para lang maipakita ni Kaufman na may ginagawa siya. Naghahanap buhay lang daw, sabi ni Trillanes. O ngayon, bilang reaksyon ni Pulong, sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Antindi, Ganun yung ginamit ni Pulong na term. Ang tawag niya kay Trillanes, Trililing. Alam niyo mga kabunyog, matindi talaga ang galit ng magkakapatid na yan. Si Sara Duterte, si Pulong, si Baste. Actually, lahat, pati mga DDS, galit talaga sila kay Trillanes. Kasi ang tingin nila, si Trillanes ang isa sa mga seryosong gumalaw, kumilos, para makasuhan si Duterte sa ICC. Noong kasing panahon ni Duterte, wala syempre nangingibabaw nun takot. Pero si Trillanes, isa siya sa mga aktibong lumaban kay Duterte noon. Kahit ng panahong nakaupo pa si Duterte. Nung mga panahon na yan, 2017, 2018, sinampahan ng mga biktima ni Duterte doon sa ICC at sila Trillanes ang tumulong dyan kasama ng mga progresibong grupo, ng mga human rights groups. Nagtulong-tulong na masampahan ang kaso si Duterte sa ICC. Nung una, kinakantsawan nila si Trillanes at ang mga nagsampa ng kaso kay Duterte sa ICC na wala namang mangyayari dyan. Yan si Trililing. Ang tawag talaga nila kay Trillanes, Trililing. Wala daw yan si Trillanes, wala namang mangyayari dyan. Ay, ang problema ngayon, na-aresto si Duterte, nadala sa ICC. O di lalong nangalaiti sa galit itong sila Pulong, sila Sara, sila Baste, mga DDS. Ngayon pa, nakita pa nila, nandun si Trillanes, nag-posing pa doon, nagpa-picture doon sa kulungan ni Duterte. O di lalong galit na naman si Pulong, kaya nangangalaiti sa galit si Pulong. Sabi niya, si Trililing pala ang pinadala ng bangag administration para mag-welfare check kay Duterte. Ang totoo, pumunta si Trillanes doon kasi dapat nga sana tuloy yung confirmation of charges hearing. Actually, katulad din naming mga abogado, pumunta sana kami, a-attend kami sa ICC September 23 kasi confirmation of charges hearing yon. Ang problema nga, si Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, delaying kasi nagmaniubra na wag ituloy kasi daw unfit for trial si Duterte. Grinant naman ng ICC kasi mabait naman ang pre-trial chamber ng ICC. O sige, kung unfit for trial, di wag muna nating ituloy. Pero tingnan natin, totoo bang unfit for trial yan? So, yun yung ginagawa ngayon. Pero dahil naka-schedule na yung mga lakad dyan sa ICC, tumuloy pa rin si Trillanes. Pareho rin namin mga abogado nila, Attorney Chrissy Conte, tumuloy pa rin kami pagpunta ng ICC kahit na hindi tuloy yung confirmation of charges. Kasi naka-schedule na At saka, kapag hindi kami tumuloy, lalabas niyan. Parang tinanggap na lang namin na ganun lang yon. Hindi katanggap-tanggap yun. Sa susunod, dapat hindi pwede yung hindi na naman itutuloy yung confirmation of charges hearing. Dapat kapag in-schedule yan sa sunod, tuloy na. O ngayon, itong si Trillanes, dahil nandun nga siya sa Dahig, bumisita doon sa
detention facility ni Duterte, nag-posing doon, winost niya. At nag-post pa naman siya doon sa panahong mainit yung balibaliti. Kinakalat ng mga DDS na napalaya na ang Tatay Digong nila. Oh, ano yun? Balitang-balita yun, nag-granted daw yung interim release, nagsasayahan sa pag-share ng ganung post ang mga DDS. Kaya lang, kaagad-agad, pinakita ni Trillanes na hindi totoo yan. Hindi totoong nakalaya na si Duterte o nandito ako mismo. Nandito ako mismo sa kulungan ni Duterte. Kung ginagawa man niya ng abogado na parang pinapalabas niyang magagrant na yung interim release ni Duterte, hayaan nyo na, naghahanap buhay lang yan. Matindi yung post ni Trillanes. Ay nakarating kay Pulong. Nakarating kay Pulong, ay siyempre, nainsulto si Pulong na nandun si Trillanes sa kulungan ng kanyang ama. Nasa labas. Ano ngayon? Galit na galit si Pulong. Sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ni Bangag. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari dyan. Kahit si Sara Duterte, may statement din, binanggit din si Trillanes. Galit talaga sila kay Trillanes. Nung una kasi kung maka-insulto sila kay Trillanes, sobra eh. Iniinsulto nila na wala namang magagawa ito. Ang problema, tumama si Trillanes eh. Una, naipakulong si Duterte sa ICC. Nung sinasabi lagi ni Trillanes, ipapa-aresto na yan si Duterte, maghintay lang kayo. Kinakantyawan si Trillanes. Trillanes, nasaan na yung sinasabi mong ipapa-aresto? Wala naman nangyari, biglang nangyari. Di napakita ngayon tama si Trillanes. Ay kaya galit na galit yung mga Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.